What's up everyone? Welcome back again to my YouTube channel. So ngayon nandito ako para i-share sa inyo yung aking mga kabiguan, kapalpakan. Dahil mas madami talaga yung mga kapalpakan ko sa pagninegosyo kaysa yung mga naging tama. Kaya nandito ako para i-share sa inyo yung mga naging experience ko sa pagsimula ng negosyo. Ngayon, pag-usapan natin yung magkaroon ng sariling office. Okay? So, handa ka na ba? Sige, let's go. Alright, so kung makita nyo sa ating thumbnail, sa ating picture, di ba bago nyo i-click to, ay meron kayong makita doon na picture namin. So as you can see na yung picture namin na yan ay bahay. Okay, hindi maganda, okay, hindi fully furnished, okay. At alam nyo ba, yung bahay na yan ay bahay ng aking empleyado, bahay ng secretary. So nung nagsimula ako ng negosyo, hindi ako nag-start ng maganda agad yung office. Dahil yun yung tama na gawin. Okay, sabi ko sa inyo, mas madaming kapalpakan kaysa yung tama. Siguro yun lang yung naging tama ko. Okay, pero hindi tayo mag-focus sa na yan, sa parang yung mga tama. Pag-usapan na natin yung mga pagkakamali ko. Yes, nag-start ako sa walang office. Okay, pangit na office. Pangit na kung saan kami nagmi-meeting. Okay, wala kami sariling office. Tama yun, okay, pero madami rin akong kapalpakan na ginawa that time. Okay? So, that time, malayo yung bahay ng sekretary ko. Siyempre, gasolina. Susundo pa ako ng yung mga kasama ko, kaibigan ko. Okay? Mga rider ko. So, dagdag expenses. Tapos, ang mali ko pa dyan, ay kumuha ko agad ng papasahurin. Okay? Ay, hindi ko pa natutunan kung paano ako yung gagawa. Kumbaga, hindi ako yung nagsimula sa lahat. Okay? Kasi, iba kasi pag ikaw yung nagsimula natin, like for example, gagawa ka ng parang form, okay? Para sa negosyo. Like for example, kontrata. Hindi ko alam gumawa ng contract eh. Okay? So, parang sabi ko, ikaw na bahala dito, ma'am. Okay? Ikaw gumawa ng kontrata. Okay? Tapos ikaw na sa expenses, ikaw na yung sa mga documents, sa mga resibo. Ayusin mo yan. Pero na-realize ko na dapat pala ako muna yung gumawa nun. Tapos, ipapasa ko na lang para pag i-check ko, tama. Ngayon, hindi ko na siya na-detect. That time, kulang ako sa monitoring. Kaya bumagsak yung negosyo ko. Hindi dahil sa parang wala kaming office. Okay, tama yun. Na kapag magsimula ka ng negosyo, sa bahay ka muna. Huwag ka munang mag-expand. Okay? So, yun yung naging pagkakamali ko. Tapos, pangalawang pagkakamali ko, okay, nung nagkaroon ako ng madaming investor, parang 1 month, 2 months, gano'n, agad, expand na agad. Okay, so ang ginagawa namin, punta tayo sa ganitong lugar. Okay, dito tayo magkuhan. Kumbaga, lumalabas kami, kita kami magkakapi kami sa mahal na kapihan, tapos nililibre ko sila. So, kumbaga, napakagalanti ko that time. Talagang wala dun yung parang pagigpit ng pera. Okay, kasi nga, ang bilis mo nakuha, may investor, okay? Nagtiwala sila sa'yo, so mayroon kang hawak. So, yung pinahawak nila, i-invest mo yun para sa mga empleyado mo. Pero hindi, kailangan mo kasing mahigpit ng pera kapag especially hindi natin pera. Okay? Kaya, ang lesson learned doon, kailangan natin mahigpit pag sa simula pa lang. Ang isang negosyanteng bata kasi, minsan ay napaka-greedy. Kumbaga, gusto niya success agad. Walang process. Sabi nga ni Vico, yung mayor ng Pasig, parang meron siyang sinabi doon na sa interview is, 1 day at a time. Okay? Kumbaga, everyday kang magtatrabaho. Everyday mong gagawin yung trabaho mo. Hindi mo siya pwedeng 1 week at a time. Kumbaga, nasa progress. Okay? Ngayon, ang natutunan ko doon, hindi ako napunta sa tamang proseso. Okay? Naging mabilis yung pagbulusok ng negosyo. Tapos, hindi pa ako hinong that time. Aminado naman ako. Nasabi ko nga sa inyo kanina, mas madaming kapalpakan kasi yung tama. Okay? Kaya that time, okay, sige, ganito ganyan, labas tayo, kain tayo sa ganito, ganyan, chikis tayo. So, ang dami kong realization na grabe, ang lalaki ng expenses ko that time. So, doon ko na-realize na hindi pala dapat ganun. Okay? Kaya na-advise ko sa inyo, steady muna kayo sa bahay nyo, doon muna kayo, kain kayo doon, wala mo nang labas-labas. Okay? Dahil para naman sa business yan. Okay? So, yung kapalpakan ko na yon, huwag nyo nang gayahin kasi masisira buhay nyo. Kasi baka mag-aya kayo sa akin na papayat, okay? Talagang
hindi mo na alam gagawin mo. Okay, so gumagawa ko tayo ng video para ng vlog, para hindi nyo na po ma-experience. Kasi mas matalino yung mga na-experience na ng iba, tapos huwag mo nang gayahin yung kapalpakan. Alright, so dito muna tayo. At sa sunod natin video ay mas lalong exciting yung part na yon. Kaya abangan nyo po yun. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel para updated kayo sa ating mga bagong upload. Salamat sa inyong suporta and see you on my next vlog. Bye-bye!